Ito ang hindi makakalimutang karanasan na ngayon 90 anyos at dating katiwala ng pamilya Aguinaldo na si Tatay Pilahio. Sa edad na ito, patuloy pa rin siyang naninilbihan sa pamilya bilang tagapangasiwa sa ngayon Aguinaldo Museum. Gaya ng kanyang edad, ang mga gamit na inaalagaan, unti-unti na rin na hinahamon ng panahon. Isa sa mga iniingatan nito ang piping saksi sa kasaysayan ng Pilipinas, ang unang bandila na iwinagayway sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Sabi raw sa kanya nung general, ingatan yung maigi yung bagay na yan, bandera na yan. Kaya wala po nakakagalaw doon, kundi yung anak niya, yung bunso, si Christina. 128 taon na ang nakakalipas, marami nang pinagdaanan ang Pilipinas. Ang watawat na naging sagisag ng paglaya sa mananakop, unti-unti na ring nasisira. Bagay na isa sa hamon para sa apo sa tuhod ni Aguinaldo na si Emilio Aguinaldo Suntay III. We try to really limit yung exposure niya sa public. But it's always a dilemma for us kasi if we show too much of the flag, na-expose siya sa mga environmental factors na hindi namin makontrol, it accelerates its demise. Ano? So, we have to tread that delicate balance between giving people a memory of their flag while it's still physically in existence. Para sa pamilya, ang pagpapakita sa unang bandila, sumisimbolo ng kadakilaan, mga sakripisyo ng bawat Pilipino sa kalayaang tinatamasan natin ngayon. Ngayong naharap muli ang bansa sa kontrobersya ng korupsyon, nawa raw na ang bandila ng Pilipinas magsilbing tanglaw ng panibagong pag-asang darating. No matter how dire we find ourselves in, no matter what dire straits we find ourselves in, we are not alone. First and foremost, our forefathers somehow braved something even worse. Yeah, I'm sure there are people who really suffer really worse also, but we are not alone, and this flag is a reminder to that. 128 na ang nakalipas, unti-unti mang nabubura ang bandilang piping saksi sa kasaysayan. Pero sa kabila nito, nawaraw hindi mabura sa bawat isa ang pag-asa na makakabangon at makakawala ang Pilipinas sa kamay na mapang-abuso at sakim sa kapangyarihan na berdugo. Jose Robert Inventor, Nation on the Move.